makapasok, simple lang naman eh. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Eh di kay Kristo ka pa rin talaga babalik, di ba? Kaya po, alam ninyo mga kapatid, marami pang bagay na nakapaloob sa kinatataguan ng lahat ng kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. At ang kagandahan po niyan, mga kapatid, sabi nga ni Pablo sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Wala nang magiging Hudyo, Griego man. Walang magiging Alipino, Malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya ultimately, mga kapatid, ay dapat talaga maging isa tayo kay Kristo Jesus. Samahan nawa tayo ng Panginoon at patuloy nawa na bigyang liwanag sa ating mga kaisipan ang mga bagay na mas magbibigay pa sa atin ng malawak na pananaw upang magkaroon tayo ng higit na pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo at ating matahak yung landas na patungo sa Ama, doon sa Kanyang kaharian, doon sa buhay na walang hanggan. Mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at lahat ng kapurihan magpakailan-kailanman. At sa ating masayang pakikinig na muli ng mga katotohanang ipinagkakaloob ng Diyos sa ating magkakapatid sa MCGI, naririto po si kapatid na Daniel Razon! Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at salamat sa Diyos sa muling mabuting pagkakataon mayroon tayo para makapagkatipon sa oras na ito at atin pong paalaala sa darating na Biyernes na po ang ating schedule ng mass baptism. Kung loloobin po ng Panginoon, alas 8 ng umaga, Philippine Standard Time. Yan po ang ating umpisa doon sa mga serye ng ating gagawing mass baptism dahil ito po ay tatagal after din po ng umpisa nito sa Biyernes sa kabuuan po nito hanggang sa darating na linggo sa iba't ibang mga lugar ng atin po namang pagsasama-sama dahil iba-iba po ang ating time zone at meron tayo pong mga kapatid na nasa ibang bansa na umaantabay naman doon sa mga kapwa-tao nating nakikinig ng doktrina. Nasa day 30 na po tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules at sa araw po ng kinabukasan kung isasapit ang ating huling gabi dahil araw na po bukas ng Huwebes dito sa atin sa Pilipinas. At sa Friday, Philippine Standard Time po yan, 8 o'clock ng umaga ang atin pong mass baptism. Samantala tayo po ay magpapatuloy naman, kapatid na Rodel, dito sa ating mga pinag-uusapan at mga katwiran na magbibigay sa atin ng higit na malawak na pananaw para makita natin yung daan ng ating ikaliligtas. At siguro sa unti-unti nating paghihimay-himay ng mga aral ng Diyos na binabasa natin sa Biblia, ay mas nabubuksan yung ating kaisipan at yung ating kamalayan sa mga katwiran at aral ng Diyos na dapat ay sinusundan natin. At kapatid na Rodel, kagaya nung ating pinasimulan, hindi ba, na binasa natin yung Hebreo 12:14 noon, nakaraang pag-aaral.
Siguro ngayon ay mas malawak mo na yang makikita, no, kapatid na Rodel. Awa po ng Panginoon, Kuya. Itong sinasabi sa Ebreo na ito, sundin ninyo ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung gusto nating makakita sa Panginoon, dapat ay sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo na siya pong kapayapaan para makita natin ang Panginoon o makapasok tayo sa kaharian ng Diyos o magtamo tayo ng buhay na walang hanggan dahil magkakalakip po yung mga bagay na yan, Kuya, dito po sa ating pinag-aaralan. Pero sabi nyo nga po, siyempre, may mga detalye talaga na binibigay sa atin yung summary, sundin ng Panginoong Hesukristo, sumampalataya sa Kanya, tanggapin siya, at yun po yung lulunduan mo. Kaya lang, maraming mga bagay kang dapat maintindihan doon sa mga punto na yon. Gaya lang nung sinasabi sa ating paksa, Kuya, kaharian ng Diyos, si Kristo yon, pero binabanggit yung katwiran, kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo, na puro si Kristo po yon. Na pag natutunan natin yon, may mga bagay tayong dapat na makuha at mai-apply sa buhay. Hindi po yung simpleng-simple lang na alam mo, si Kristo ang daan, hanggang dun ka lang. Paano mo lalakaran? Paano mong dadaanan? Si Kristo ang kapayapaan. Okay. Paano gagawin mo sa kapayapaan? Susundan pala yung kapayapaan o susundin yung kapayapaan ayon sa Biblia. Na yun po ang Panginoong Hesukristo. Kaya pagsunod kay Kristo, pagsunod sa kapayapaan, Kuya. Kaya hindi mo pwedeng ikontesta, kapatid na Rodel, dahil sinasabi nga ng Biblia na si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Kung si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, lahat ng mga kayamanan, hindi na kay Kristo lahat yon. Opo. Pwede si Kristo lahat yon, kapatid na Rodel. Opo. Opo, Kuya. Kaya, ngayon, nung sinasabi din niyang, tignan mo, ang kasunod kasi noon, kapatid na Rodel, para lang natetest natin, kung talagang lumalawak yung ating pananaw. Ang kasunod ng sinabi na sundin ng kapayapaan at ang pagpapakabanal. Sige nga, kapatid na Rodel, paano mo ngayon hihimayin yan in relation sa mga katwiran na pag-aralan na natin? Kasi susundin ang kapayapaan, susundin si Kristo. Opo. At ang pagpapakabanal. Opo. Susundin din po yon yung pagpapakabanal. Ganito, di ba? Susundin ang kapayapaan, si Kristo. Opo. At ang Si Kristo pagpapakabanal, dapat si Kristo pa rin yun. Opo, dapat po si Kristo pa rin yun. Kasi siya rin naman ang kinatataguan ng lahat ng kaalaman, kayamanan at karunungan, di ba? Opo, Kuya. Paano mo ngayon yun i-relate? Dapat, ganun pa din, mahihimay mo pa rin. Kasi, Opo. una sa lahat, ang sabi doon sa 7 at ng Roma, ang sabi sa 7 at 12, ang kautusan banal. Tama, Opo. kapatid na Rodel? Tama Para po. ka mabanal, kailangan sumunod ka sa utos. Opo. Diba? Kasi ang kautusan ay banal. Ang magpapabanal, kapatid na Rodel, yung kautusan. Opo. Sino ba kinauuwian ng kautusan? Si Kristo rin po. Kaya si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Sabi naman dun sa Gisat 4. Dahil siya kinauuwian ng kautusan, di siya ang kinauuwian ng pagpapakabanal. Opo. Nakukuha mo ba, Brad Josel? Awa po ng Panginoon, Kuya. Pinifigure out ko eh. Paano kaya ako
dudugtong ni Kuya to. Kasi talaga magkasama po yung 12-14, mga kapatid, hindi ba? Napaka ano yan must have yan kumbaga. Kung ibig nating makakita sa Panginoon, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, susundin din yun. Kasi kung wala yan, sino man, hindi makakakita sa Panginoon. Kung yung kapayapaan, alam na nga po natin yun, si Kristo nga po. Okay, maiisip mo na agad, si Kristo pa din ang tinutukoy kasi nga binigay na premise na rin sa atin ni Kuya yung 2 hanggang 3 ng Kolosas na siya rin po talaga yung kayamanan yung karunungan na kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman na nanggagaling sa Diyos. So anyway, ang problema dun is paano? Kung siya yon, dapat alam mo naman kung paano. Kasi hindi ka makakarating doon sa conclusion na yon kung hindi mo alam kung paano makakarating doon. At yun lang pala, sabi ko, yun lang pala. Kuya, pero kasi naipaliwanag mo na po kung paano dudugtong. Kasi nga, 7 at 12 ng Roma, ang kautusan po ay banal. Ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Hindi ka mababanal kung hindi ka susunod sa utos dahil ang pampabanal ay yung pagsunod sa utos. Susundin yung kabanalan. Kailangan mong sumunod sa utos. Yung pagpapakabanal susundin, ang kapayapaan susundin kung gusto mong makakita sa Panginoon. Ang magpapabanal ay ang kautusan. Bakit? Kung hindi ka susunod, kahit nandyan ang kautusan, hindi ka mababanal. Isang katwirang napatunayan na natin sa nakaraang pag-aaral, Gis 4 po ng Roma pa rin, nandyan lang Aabanti ka mula 7:12, pupunta ka sa 4, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan. Doon pa rin mahuhulog talaga. Para ka mabanal, sumunod ka kay Kristo. In other words, sumunod ka sa utos, sa kautusan. Kasi siya kinauwian ng kautusan. Ngayon, kung hindi ka susunod sa kapayapaan, hindi ka susunod sa kautusan, hindi ka susunod sa pagpapakabanal, hindi ka susunod kay Kristo, lahat po ngayon yun, dugtong-dugtong Magkakabit na po, kuya. Hindi ka makakakita sa Panginoon. Ang tataka ako pero kanina talagang, paano kaya ako idudugtong yun? Kasi direkta, parang pinipilit ko i-recall meron bang sitas na gano'n na ang pagpapakabanal equals Kristo? Ay kailangan mong makita yung detalye. Kailangang mahimay ni kuya para ating makita kung paano siya dudugtong. Yun po kuya. Salamat po sa Diyos dahil dumugtong po sa isip ko kung papaano. So, klaro na yon kapatid na Rodel. Na ganun mo na ba naiisip kanina? Naghahagilap din po ako kanina, kuya. Okay na yung kapayapaan, diretso yung sitas Pero pagdating sa pagpapakabanal, sabi ko, pagpapakabanal, paano ba mababanal? Ang naiisip ko, Korinto, pinapaging banal kay Kristo Jesus. Pwede rin naman. Kaya lang, ang diretso talaga, para ka mabanal po, kuya, sumunod ka sa utos. Ang kinauuwian ng utos ay si Kristo. Kaya yung pagpapakabanal, kung susunod ka sa pagpapakabanal, sumunod ka kay Kristo dahil si Kristo ang kinauuwian ng kautusan na para ka mabanal, sundin mo ang utos sapagkat ang utos ay banal. Yun po, kuya. Nahuhulog lahat talaga kay Kristo. Kung ang pupuntahan mo yung binanal na kayo, ang sinasabi kasi sundin. Opo, Diba? kuya. Kapatid na Rodel. So, dapat doon tayo uugat sa pagsunod sa pagpapakabanal. Sundin ang kapayapaan at sundin ang pagpapakabanal. Diba? Kasi pagpapakabanal ito na susundin. Paano ka bang susunod sa pagpapakabanal? Susunod ka sa utos. Kasi yung utos, banal. Yun ang magpapabanal sa atin, yung pagsunod sa utos, na ang kinauuwian naman nun si Kristo. Dahil Amen. siya ang kinauuwian ng kautusan. Hindi ba mas diretso yun, kapatid na Rodel?
Opo, kuya. At yun po ang sakto. Kasi pagpapakabanal continuous action siya. Kaya ka nga susunod Iba naman yung nasa isip ko, past tense yun Iba ibig Oo, sabihin nun ito. sinusunod. Opo. Oo, di ba? Sinusunod. Ngayon, Opo. kapatid na Rodel, di nagkakaroon ka na ng ideya, no? Paano natin dapat tinitignan. Kasi lahat yun is in relation sa action na gagawin natin. Opo. Kasi ang kailangan natin, kapatid na Rodel, yung ating gagawin no? Hindi naman sapat lang kasi na alam natin, narinig natin ng isang bagay, hindi yon magkakaroon ng epekto sa atin kung ito ay hindi magiging bahagi ng ating mga paggawa. Kasi, huwag mong kalilimutan, dadalihin ng Diyos ang lahat ng gawain. Sabi dun sa 12:14 ng Ecclesiastes, dadalihin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya, yung ating mga gawa, napakahalaga. Dadalhin kasi sa kahatulan yun Kaya, yun ang magdedetermine, ano ba, yung ginawa mo ba, ito ba, ikapagiging dapat mo ba, magkukwalify ba sa'yo? Ito ba ay magiging contributory para ikaw ay makakita sa Panginoon, mag-qualify ka na maging dapat doon sa pangako ng Diyos. Kaya mahalaga, sa mga bagay na action na gagawin natin, guided tayo na yung gagawin natin, kapatid na Rodel, ay magiging contributory para maka-achieve tayo noong ating layunin ng pananampalataya, yung pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya mahalaga, nahihimay natin yung mga detalye ng dapat nating magawa at paano natin ito gagawin. Ngayon, mag-a-assess ka. Dapat natututo na tayo, nabubuksan na yung kaisipan natin. Hindi na mahirap na i-lead kayo, kapatid na Rodel, at hindi na mahihirapan din ng Diyos, i-lead tayo doon sa mga gusto niyang ipakita sa atin. Kasi nabubuksan na yung ating mga kaisipan. Titignan na natin ngayon, kapatid na Rodel, Opo. Dahil sa ganung pananaw, balikan mo yung paborito mong talata. Opo. John 3:16. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, sige. Batay sa mga kaalaman at mga bagay na natutunan natin at batay din sa pagbukas ng ating mga pananaw, kapatid na Rodel, ano pa ang pwede mo ngayong makatas sa talatang paborito mo? Kung pagsasama-samahin ko po lahat nung napag-aralan po natin, Kuya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalatay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun pong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ang intensyon ng Diyos ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun din po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yun din ang pagpasok sa kaharian ng langit. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun din po ang pagparoon sa Ama. Yun din ang pagkakita sa Panginoon.
ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, yun po ang nagre-represent ng kaharian ng Diyos. Yung bugtong na anak, yun po ang buhay na walang hanggan, na yung buhay na walang hanggan, naalala ko po yung isang pag-aaral natin, como si Kristo, ang kinauuwian ng utos, yung utos na mula sa Diyos, buhay na walang hanggan yon. So, ibinigay ng Diyos yung kanyang utos na nire-represent ng kanyang anak, ibinigay niya yung kanyang katwiran na nire-represent ng kanyang anak, binigay niya yung kanyang kapayapaan na nire-represent po ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo rin ang pag-asa para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po alam, kuya, kung saan tayo papunta, pero yun po yung mga nare-recall ko dito sa, ang dami na po kasing laman nito nitong 3:16. Para siyang isa siyang punto na nandito lahat po Kasi ito yung bugtong na anak, kinauuwian ng kautusan, kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Andito yung bugtong na anak. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, yun nga din ang layunin ng ating pananampalataya, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So ito pong 3:16 ng Juan, talagang napakadami pong laman nito. Kaya lang, marami pong detalyeng dapat tayong makita para maintindihan natin yung sinasabi ng Biblia. Pero andyan po lahat, ang dami po niyang laman yan, kuya. May iniintay ako kapatid na Rodel Hindi po pumasok sa isip ko yun. May iniintay ako, Brad Josel Oo. Ayan. So, ikaw, ano na maidadagdag mo dun sa kay Brad Rodel? Baka sakaling pumasok naman Kuya, napakalawak na po kasi nga ng inabot ng mga paghihimay mo. Kung isusupply po namin lahat, yung lahat ng previously, kagaya nga po niya. So ibinigay po ng Diyos ang kanyang anak. Alam na po nating isupply. Ang kanyang anak na kanyang ibinigay, siya po ang kapayapaan, siya po ang kinauwian ng kautusan, siya po ang katwiran, siya po ang kagalakan sa Espiritu Santo, siya po ang pag-asa, siya po ang kaharian, siya po ang buhay na walang hanggan, siya po ang daan. Lahat yon para magkaroon ka noon. Sabi mo nga po, natatak kasi sa akin yun Kailangan tanggapin mo. Hindi ka naman magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng kaharian, ng kapayapaan, ng katwiran, ng lahat ng kung ano si Kristo nang hindi mo tatanggapin. Pero from there, pag ikaw ngayon ay pagkatanggap mo, kung yan ang pag-uusap, yung pagiging daan niya, lalakad ka. Katwiran, ganun din po. Kapayapaan, ganun din. Lalakaran din po Yung kagalakan, dapat nasa iyo yun. Yung kagalakan sa Espiritu Santo, kung nasa iyo si Kristo, naghahari sa iyo ang kapayapaan. Hindi nawawala. Ibig sabihin, patuluyan po yun. Kung ikaw ay tinanggap mo siya at nilalakaran mo siya, ayun, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun po ang ultimate kasi na goal natin. Doon tayo papunta. Parang ganun po, kuya, lahat. Pagka pinagsama-sama namin, lahat po ng kung ano ang Panginoong Hesukristo, ang lulunduan nun, yung pagbibigay ng Diyos sa atin yan, sa Panginoong Hesukristo, na lahat ng yan, yung pong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan na interrelated nga po, sabi mo, doon sa kaharian ng Diyos dahil hindi naman pwedeng magmamana ka ng buhay na walang hanggan na puwera doon sa kaharian ng Diyos na dapat doon tayo makapasok ultimately. Parang ganun po, kuya. Kung aking pong isa-summarize at ipapasok ko lahat yung aking nare-recall dito po sa talata. Hintay ako talaga Okay. Sige, anuhan natin, subaybayan natin. Kapatid na Rodel, kapatid na Josel, mga kapatid, eto, sabi ng sulat, dito sa 3:16 na paborito ni kapatid na Rodel,
gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. So, merong pinag-uusapan dito, yung pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Napansin mo na, Brother Rodel, ngayon. Ngayon po, kuya. Tama po. Oh, yan. Kaya, ang daming yun binanggit, hindi ba? Tama naman yun na pag-aralan natin. Pero parang nilagpasan mo yung pagsinta ng Diyos. Opo, kuya. Ano, Brad Josel? Pambira talaga. Opo, kuya. Actually, nakasama na nga po sa recap yan eh. Kasi sinabi mo na nga po, born out of love ng Diyos. Yung 3:16 nung ibigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Kasama pa nga po sa recap natin eh. Kaso, pareho kami ni Brad Rodel. Pagbasa dito sa 3:16 ngayon, nilagpasan na namin muna yun. Doon kami kung saan-saan po napunta, kuya. Kaya pala hindi mo po marinig sa amin yung hinihintay mo. Ay, ako, Brad Rodel talaga. O hindi ba kasi mahalaga yun? Bakit? Di ba binanggit mo na lahat na yun, ano, kapatid na Rodel, ano lahat? Kapayapaan, katuwiran, kinauwian ng kautusan. Yan. O yung mga pinanggit ko kanina. Yung pagsinta ng Diyos. Opo, kuya, nga po ang unang-una eh. Sino yung pagsinta ng Diyos? Siya po eh, si Kristo. Siya ang pag-ibig ng Diyos. Yan, kapatid na Rodel. Ano ang ibig sabihin? Ang primary na dapat maintindihan mo, ibinigay ng Diyos ang pag-ibig niya. Amen. Opo. Hindi ba, kapatid na Rodel? Bakit? Opo, kuya. Sino ba ang pag-ibig ng Diyos? Mhm. Di ba yun yung ibinigay niya? Opo. Si Kristo. Sino ba ibinigay niya? Ang ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Opo, kuya. Kung ibinigay ng Diyos yung kanyang pag-ibig, sa pagsinta ng Diyos, ibinigay niya yung bugtong na anak niya, ibinigay niya yung kanyang pag-ibig. Ano yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya? Si Kristo. Amen. O ngayon, ganun lang ba? Di basahin natin, kapatid na Rodel. Sino unang umibig? Basa. Unang Juan 4:19. Opo. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Yan. Di siya unang umibig sa atin. Opo. Ano natin masasabi na siya ang unang umibig sa atin? Binigay niya nga yung pag-ibig niya eh. Opo. Diba? Di siya unang umibig, binigay niya yung pag-ibig niya. Ano ba yun? 16, kapatid na Rodel. Opo. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid na Rodel, sino ba sinampalatayanan natin? Si Kristo po, kuya. Yan, kapatid na Rodel, hindi ba? Kaya, Opo. ating nakilala, ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, nga sasampalataya ka kay Kristo hindi ba? Upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya. Sino yung sasampalatayanan? Di ba si Kristo? Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Kaya nga nakilala natin at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Opo. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Binigay ang kanyang bugtong na anak. Kasi si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, kapatid na Rodel, na ibinigay sa atin. Siya ang unang umibig, ibinigay sa atin ang kanyang pag-ibig. Sino pag-ibig niya? Si
Kristo, kapatid na Rodel, hindi ba? Opo. Nakita mo na yon, kapatid na Josel, ngayon. Ngayon po, kuya, nakakaligaya talaga ito. Mga kapatid, pwede ba paki-split lang sa screen? Itong mga sitas na ito, bugbog naman po, kumbaga sa pagkakagamit mga kapatid Pero pagka talaga hindi pinapansin ni kuya sa ganitong mga paghihimay ng detalye, abay malay ko. Sabi nga po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Yung kanyang ibinigay, dapat yon sinasampalatayanan natin. At yun, yung kanyang ibinigay, yun po yung kanyang pagsinta, yung kanyang pag-ibig Ngayon, related talaga, no? Bagay. Salita po kasi ng Diyos Pero talaga po kuya, sa totoong kagalakang nararamdaman ko sa puso ko dahil hindi ko naman kasi nakikitang ganyan yan dating mga talata na yan Sabi po ngayon dito sa unang Juan 4:16, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino ba yung nakilala natin? At sinampalatayanan na pag-ibig ng Diyos sa atin. Prior to that, doon sa 19 muna actually. Ang pagsinta ng Diyos, binigay niya di ba, yung kanyang bugtong na anak. At explicitly, nakalagay po sa talatang binasa ni Kuya, tayo nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Talagang ang Diyos yan Siya po unang umibig sa atin. Kaya nung idugtong na ni Kuya dyan sa Genesis 6, oo nga ka ako yun. Ngayon, nung ibigay ng Diyos yon, yung kanyang pag-ibig na yon, nakilala natin. At ating sinampalatayanan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino yun? Yung nakilala natin, sinampalatayanan natin na pag-ibig ng Diyos. Di ba yan nga nasa 3 Genesis 6, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Ayun pala, siya talaga yung sasampalatayanan natin na ibinigay ng Diyos na kanyang pag-ibig. Yun. Mga kapatid, diretso na dun. Wala namang paligoy-ligoy. Pero pagka ikaw magbabasa, hindi mo makikita ang diretso gano'n yun. Talagang pagsinta ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, yung kanyang ibinigay. At yun ang nakilala natin at sinampalatayanan. At kung ginawa natin yun, magkakaroon nga po tayo ng buhay na walang hanggan. Pagka ayaw mo, sorry ka. Ganun lang yun. Pero ito po, yung dugtungan ng sitas kuya, salamat sa Diyos sa kanyang pagtuturo. Sarap talaga. Pagka nagtuturo ang Diyos ng ganyan na gumuguhit na liwanag, ewan ko po, pag hindi ka... Talaga, salamat talaga sa Diyos, kuya. Brother Rodel, ewan ko lang ikaw, pero ako, hindi ako magkamayaw Paano dumudugtong tong mga ito? Sabi ko sa loob-loob ko. Ang sarap talaga, Brad Josel, Kaninang tanungin po ako ni Kuya, ano pa ba ang makakatas? Ang pasok agad sa isip ko, siyempre di ko sinasabi sa isip ko lang, ano pa kaya ka kung kakatasin doon? Actually, wala naman tayong kinatas na dalawa, Brad Josel, no? Pag sinabi kasing ano pa ang makakatas, yung hindi mo pa nakuha doon yung mga pinagbabanggit natin, yun yung mga narinig na natin Ngayon pala, nasa bungad lang. Kaya, kailangan may magpakita, Brad Josel. Para makita rin natin. Talagang. Hindi ba Salamat kapatid sa Diyos. na Rodel, kailangan sampalatayanan mo o paniwalaan mo yung pag-ibig ng Diyos. Opo. Na iniibig ka ng Diyos. Na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maniwala kang iniibig ka ng Diyos. Paano mong Opo, sasabihin ngayon na naniniwala kang iniibig ka ng Diyos? Diba ganito, no? Sasabihin, tatanungin kita, ikaw ba kapatid na Rodel, naniniwala ka na ang Diyos ang unang umibig sa atin? Opo. Anong sagot mo? Opo. So naniniwala ka na iniibig tayo ng Diyos. Opo. So
Sumasampalataya ka doon na iniibig tayo ng Diyos. Sumasampalataya po ako. Kung sumasampalataya ka na iniibig ka ng Diyos, dapat sampalatayanan mo si Kristo. Kasi Opo, kuya. siya yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa'yo. Tama po. Diba? Kaya kung naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, kapatid na Rodel, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Opo. Para mo masabi na sumasampalataya ka sa pag-ibig ng Diyos at naniniwala ka na iniibig ka ng Diyos, naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, dapat sumasampalataya ka at naniniwala ka kay Kristo. Kasi Amen, kuya. siya yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya para sampalatayanan mo, para paniwalaan mo yung pag-ibig niya. Kasi tantamount to saying na hindi ka naniniwala sa pag-ibig ng Diyos, kapatid na Rodel, kapag ka hindi mo sinasampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. The same way na pagka hindi mo tinanggap si Kristo, Brad Rodel, hindi mo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Opo. Mai-imagine mo kung ano ang nireject mo, kapatid na Rodel. Ang nireject mo, yung pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, para sa isang nanligaw, binasted mo. Diba, no? Diba ganun, iniaalay ko sa'yo ang aking pag-ibig. Hindi mo tinanggap yung pag-ibig ko, di binasted mo ako, kapatid na Rodel. Opo. Diba? Binibigay ko yung pag-ibig ko sa'yo, hindi mo tinanggap. Di binasted mo ako. Binibigay ng Diyos yung pag-ibig niya. Bakit? Yun ang pag-ibig niya si Kristo. Binigay yung kanyang bugtong na anak. Kaya ang dapat na makita mo, nung ibigay ang kanyang bugtong na anak, ibinigay niya yung kanyang pag-ibig. Dapat ngayon, tanggapin mo yung pag-ibig na yun ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, tinatanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita mo ba yung kagandahan nun, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Napakagandang punto po nito na nahahimay na naman po na ito, kuya. Kasi kung sumasampalataya tayo na iniibig tayo ng Diyos, paano mong patutunayang sumasampalataya ka nga na iniibig tayo ng Diyos? Dapat, sinasampalatayanan mo ang pag-ibig ng Diyos. Ito pong puntong ito, kuya, na sasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos. Siguro narinig ko na ito sa ibang pagkakataon pero parang hindi siya nagmamarka eh. Pero ngayon, na-highlight siya sa akin. Dapat pala, sasampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ano po? Part pala yun ng ating sasampalatayanan. Sasampalataya tayo na iniibig tayo ng Diyos at siya nga ang unang umibig sa atin. At dapat yung pag-ibig ng Diyos sa atin mismo, may person pala yung pag-ibig niya eh. Dapat sampalatayanan mo yung pag-ibig niya ayon sa Biblia. At yung pag-ibig ng Diyos na yon, nandyan lang pala sa 3:16 ng Juan. Maliwanag naman po pagka naipakita na eh. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Dahil dun sa kanyang pagsinta sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ano yung kanyang ibinigay? Ang ibinigay niya yung kanyang pagsinta, yung kanyang bugtong na anak. Anong purpose? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mamatay. Dapat sampalatayanan mo yung bugtong na anak ng Diyos. Sampalatayanan mo ang pag-ibig ng Diyos. Para mo masabing sumasampalataya ka sa pag-ibig ng Diyos, dapat po sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sinasabi nating tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, dapat tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag-reject ng tao sa Panginoong Hesukristo, pagre-reject natin yon
sa pag-ibig ng Diyos. Napakabigat nun. Para kang nambasted nun eh. Dahil umiibig siya sa'yo, ibinibigay niya yung pag-ibig niya sa'yo, di mo tinanggap. Busted yun, ano? Ang bigat po pala nun, mga kapatid. Kaya pag hindi mo tinanggap si Kristo, nire-reject mo ang pag-ibig ng Diyos. Pag di mo sinampalatayanan si Kristo, hindi mo sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda nung 4:16 ng Juan eh. Parehong 16 eh, ano po? At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos, nakilala yon ng mga unang Kristiyano. Sinampalatayanan din nila ang pag-ibig ng Diyos na yon nga po ang ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang punto po nito, kuya, na maidadagdag natin, ano? Na para maintindihan natin, mabigat i-reject ang Panginoong Hesukristo kung naiintindihan natin. Pagre-reject natin yon sa pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinibigay sa sanglibutan para po ating ikaligtas. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, dapat nating makilala, dapat din nating sampalatayanan, dapat nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pag may Kristo ka, may pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Ang ganda po ng punto na to, kuya. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, sinasampalatayanan pala talaga yan, mga kapatid. Hindi yung sumasampalataya ka. Sinasampalatayanan at kinikilala. Opo, Diba, kuya. kapatid na Opo. Rodel? Oo, kaya Opo. nga, ating nakilala, di dapat kilalanin. At ating Opo. sinampalatayanan, dapat kilalanin at sampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kailangan ng pagtanggap di ba? Dun sa 18-17, balikan natin yung nasa Lucas, kapatid na Rodel. Sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Kaya tatanggapin mo para ka makapasok. Kaya nga, kapatid na Rodel, si Kristo, pinapasukan Bakit? Tama po. Pintuan siya kapatid na Rodel. Opo. Di ba ang sabi niya, ako ang pintuan. Sino man ang wikang pumasok sa akin, basahin natin yung nasa Gis, kapatid na Rodel, 9 ng Juan. Opo. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. O kita mo, kapatid na Rodel, gusto mo bang maligtas ka? Opo. O, pumasok ka kay Kristo. Opo. Diba? Kaya nga, Opo. dapat pumapasok tayo dun Diba? Kaya sinabi nasa 18 ng Lucas, 17 na binasa natin, na sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, di pag hindi ka tumanggap, hindi siya papasok doon. Di kailangan makapasok ka. Paano kang makakapasok, kapatid na Rodel? Tanggapin mo. Opo. Diba? O kaya nga, tatanggapin mo si Kristo dahil si Kristo binibigay ng Diyos na siya yung pag-ibig ng Diyos na dapat mong kilalanin, sampalatayanan, tanggapin, pasukan, kapatid na Rodel. Amen. Kaya lang, syempre, pag tinanong ka, tinanggap mo ba si Kristo? Anong sagot Opo. mo? Opo. And tanong, tinanggap ka naman ba? Yan, kuya. Kailangan mapatunayan yan. Hindi ba? Kasi Opo. baka mamaya sasabihin naman natin. Kasi yan kapatid na Rodel. Dapat two-way yan. Opo. Sasabihin mo, tinanggap ko. Tinanggap ka naman ba? Mm-mm. Kasi
huwag mong kalilimutan, sinasabi nga, hindi naman lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Biruin mo, di ito tumatawag, hindi lahat no, nagsasabi ng Panginoon papasok sa kaharian. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon. Sabi dun sa 7:21, di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O ano ibig sabihin? Hindi naman dahil sasabihin mo, tinanggap mo siya, tinanggap ka na nga niya. Opo. Kaya alam mo, lahat yan magkakaugnay. Dapat titiyakin natin, tinanggap ko naman, tinatanggap ko naman. Paano mong nasabing tinanggap mo? Kapatid na Rodel. Opo. Paano mo nasabing tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos? Mm-mm. At ikaw naman nga ba ay tinatanggap din talaga? Di Opo, dapat kuya. lahat yon, kapatid na Rodel, magkakaugnay, Kaya tignan mo, basahin natin ngayon itong sinasabi ng banal na kasulatan at atin ngayong pag-aralan itong kapatid na Rodel. Kasi dapat magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Opo. Di ba pagka nasa iyo si Kristo, kapatid na Rodel, meron kang buhay na walang hanggan. Tama po. Na kanino yon? Nasa sumasampalataya. Di ba? Pinag-aralan Opo. na natin, So, mahalaga na sumampalataya ka, tanggapin mo si Kristo. Kasi nasa sumasampalataya si Kristo. At pagka nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kasi Opo. siya yung buhay na walang hanggan. At kung nasa iyo si Kristo, ngayon, makikita mo na, Brother Rodel, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Opo. Di ba ganon, Opo, kuya. Kaya lang, alam mo, merong dapat tayong maintindihan. Si Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Opo. Siya din yung buhay na walang hanggan. Opo. Yan. Huwag mo kalilimutan yon. Kung siya ang pag-ibig ng Diyos, tinanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, nasa iyo si Kristo. Opo. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Opo. O ngayon, ang sabi mo, tinanggap mo si Kristo. Ngayon, may question. Paanong mananahan sa'yo ang pag-ibig ng Diyos? Tignan mo, Opo, kuya. Basahin mo ang unang Juan 3 at 17. At saka mo ngayon tignan na ito, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Nakikita mo ba ngayon yung mas malawak na punto ngayon dyan? Sa madalas nating binabasa. Dahil ngayon, dun sa binubuksan sa atin nung paborito mong talata. Opo, kuya. Ang linaw ngayon. Ang galing. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Paanong mananahan si Kristo sa Kanya? O hindi ba, kapatid na Opo, Rodel? kuya. Opo. Hindi ka pala pananahanan ni Kristo, hindi ka pala pananahanan ng buhay na walang hanggan. Mm-mm. Bakit? Kung nakikita mo yung kapatid mo, ano wika? Meron kang pag-aari, nangangailangan,
ipinagkait mo yung awa mo, paanong mananahan si Kristo sa'yo? Opo. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Mm. Nakikita mo ba yon, kapatid na Rodel? Opo, kuya, ngayon. Ang liwanag ngayon yan. Dahil biglang May nabubuksan ba nailitaw. sa'yo, kapatid na Josel, diyan? Opo, kuya. Salamat po sa Diyos. Hindi ko man po naiisip din talaga din yan nang ganon. Naintindihan ko po dati pa, napakaraming beses mo na pong hinimay sa amin yung 3:17 ng unang Juan. Datapot ang sino mang mayroong mga pag-aari, no, dito sa sanglibutan. Pagka nakikita po niya yung kanyang kapatid na nangangailangan at do'y pagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Ang diretsyong naintindihan ko po talaga dati pa sa mga paghihimay ng kuya at ni kapatid na Eli pa noon, ay pagka hindi ka nagpapakita ng awa, hindi mo tutulungan yung kapatid na nangangailangan. Pinagkait mo yung awa mo, hindi ka pananahanan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka mamahalin ng Diyos. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yan tatahan sa iyo. Mawawala yan kung dati mang meron ka. Dapat ganon. Pero napakababaw po pala, kuya . Dahil dito po ngayon, nakaugnay na dito sa ating pag-aaral na ang Diyos nga, sabi mo nga po, pinakita sa ating sa talata sa 3:16 na akong nga rin po parang paborito ka na rin yata yan, Brother Rodel. Yung favorite verse mo. Sapagkat gayon na lamang po ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Two things yung atin pong pinapansin ni Kuya sa atin ngayon dyan kanina previously. Si Kristo po, siya po yung buhay na walang hanggan. Siya rin po yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos. Dapat yon tanggapin natin at manahan sa atin. Otherwise, tinanggap mo, nagkaroon ka, hindi naman nanahan, di nawala sa iyo. Pag nawala sa iyo ang buhay na walang hanggan, nawala sa iyo ang pag-ibig, nawala sa iyo si Kristo. Nawala sa iyo si Kristo, nawala ang pag-ibig, nawala ang buhay na walang hanggan. Ganun po ang suma-suman yan . Tapos ngayon, tsaka binasa ni Kuya itong 3:17. Pambira nga ka ako, Ayun yun . Pagka ikaw, may mga pag-aari ka sa sanglibutang ito, nakikita mo ang kapatid, nangangailangan, pinagkait mo awa ng dapat sana ibigay mo, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos? Paanong mananahan ang Kristo, ang buhay na walang hanggan sa iyo kung hindi mo gagawin yung dapat mong gawin? Kasi kung may pag-ibig ka, dapat gawin mo. Tulungan mo, may awa kang ipapakita at gagawin dun sa kapatid na nakikita mong nangangailangan. Ganon siya po dumudugtong, Kuya, sa isip ko. Hindi pang pang mababaw dati na, siyempre, pagka umiibig ka, dapat, gumawa ka kung mahal mo yung kapatid. Kung totoong umiibig ka, hindi mo ipagkakait yung awa mo. Hanggang ganon lang po dati sa akin yan, Kuya . Pero ngayon, mas malalim po talaga. Dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan, si Kristo po yung pag-ibig, siya po yung ibinigay ng Diyos. Aba, dapat manahan yun sa atin. Hindi mananahan si Kristo, ang pag-ibig, ang buhay na walang hanggan. Kung nakikita mo ang kapatid nangangailangan, may magagawa ka, ipinagkait mo awa mo. Ganun po siya, Kuya. Salamat po sa Diyos sa dugtong ng mga katwiran na yan na detalyado. Di detalye tayo, Unang Juan 2:9. Tingnan mo, kapatid na Rodel, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag. Sino ba ang liwanag, kapatid na Rodel? Si Kristo din po yon, siya ang ilaw . Kung sinasabi mo na kay Kristo ka, nasa liwanag ka, at napopuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Pag nasa kadiliman ka, kapatid na Rodel, huwag mong kalimutan ang 8:12 ng Juan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo,
Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Nasa kadiliman ka. O di ano ibig sabihin? Hindi ka sumusunod kay Kristo. Opo. Kasi kung sumusunod ka kay Kristo, magkakaroon ka ng ilaw ng kabuhayan at hindi ka lalakad sa kadiliman. Pero nagsasabi ka, nasa liwanag ka. Para bang sinasabi mo, sumusunod ka kay Kristo. Pero napopoot ka naman sa iyong kapatid. Hindi totoong sumusunod ka kay Kristo. Kasi ang sumusunod kay Kristo, hindi lalakad sa kadiliman. Sinasabi mo nasa liwanag ka, pero napopoot ka sa kapatid mo, ang ibig sabihin pala nun, tantamount yun na nasa kadiliman ka pa hanggang ngayon. Opo. Hindi totoong ikaw sumusunod kay Kristo. Ang ibig lang sabihin, kapatid na Rodel, hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusunod kay Kristo. Opo. O paano mo ngayon masasabing sumusunod ka kay Kristo? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag. O di nananahan ka kay Kristo, nananahan ka sa buhay na walang hanggan. Kapag ka nananahan ka sa liwanag, kailan? Kung umiibig ka sa kapatid. Kaya nga, paanong pananahanan kayo ng pag-ibig ng Diyos? Paanong mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin kung hindi naman tayo umiibig sa kapatid? Dahil ang sabi pagdating sa 18, kaya nga, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Di pag-ibig ang pinag-uusapan dyan, Brad Rodel? Opo, Kuya. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Kung ibig natin na tayo, kapatid na Rodel, panahanan ng pag-ibig ng Diyos. Opo. Na yung pag-ibig ng Diyos, si Kristo yun. Na si Kristo, buhay na walang hanggan. Kung gusto mong panahanan ka ng buhay na walang hanggan, dapat matuto ka talagang umibig sa kapatid. Bakit ngayon nga hindi mangyayari na ang pangunahing aral sa kapatiran, kapatid na Rodel, ay ang Pag-ibig. Di ba? Kaya yan, well reiterated yan na sinasabi ng kapatid na Eli. Ang pangunahing aral sa kapatiran ay pag-ibig. Bakit? Amen. Kasi kung wala ka naman ng pag-ibig na yan, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Kung hindi ka umiibig, napopoot ka, kapatid na Rodel. Kaya alam mo, hindi natin pwedeng ialis yung direksyon, Brad Rodel, ng ating pagsasama-sama doon sa pag-iibigang magkakapatid. Otherwise, baliwala lahat ng gagawin natin. Opo. Ang nananahan sa'yo, puot. Meron kang daladalang puot sa kapatid. Ay naku, Brad Rodel. Huwag ka nang magsayang ng panahon. Kasi hindi mo maaaring sabihing pinananahanan ka ng buhay na walang hanggan o ikaw ay pinananahanan ni Kristo o pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos. Kahit sabihin mo pa, tinanggap ko si Kristo, ako'y sumusunod kay Kristo. Hindi totoo yun. Na sumusunod ka kay Kristo kung nasa kadiliman ka. Ba't ka nasa kadiliman? Yung napopoot ang wika sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. At lumalakad ang wika sa kadiliman. Ang napopoot sa kanyang kapatid, nasa kadiliman. Lumalakad sa kadiliman. Ang mabigat dyan, kapatid na Rodel, hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon. Bakit? Opo. Sapagkat ang kanyang mga mata
tinulag ng kadiliman. E di bulag. Opo. E huwag mong kalilimutan, mahalaga, dilat ka. Opo. Kasi hindi mo makikita si Kristo kapag hindi ka dilat. Pag ikaw ay bulag, kapatid na Rodel. Pag hindi mo nakita si Kristo, hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan. Pag hindi mo nakita si Kristo, ibig sabihin, hindi mo makikita ang Panginoon. Hindi mo nakikita ang Panginoon. Iba ganun yon, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Opo. O saan lahat mahuhulog? Di babalik na naman tayo sa dagat, kapatid na Rodel. Di ba? Oo. Kaya, tignan mo ha, basahin natin ito, Brother Rodel. Juan 14:15. Ituloy mo hanggang 25, kapatid na Rodel. Opo. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kita mo, kapatid na Rodel, ha? Initial Opo, pa lang yun, ano? Opo. Iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Di ba? Opo. Primarily, pagka pinag-usapan na yung utos ng ating Panginoong Hesukristo, maiaalis mo ba ngayon yun? Atras ka dun sa 13:34, kapatid na Rodel, muna, bago tayo magtuloy, ano? Opo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. O yan. Ngayon, ano ang sabi dun sa 14? Balikan natin. Po. Kung ako'y inyong iniibig, ay Pag-iibigan tutuparin kayo. ninyo. Opo, Di ba? kuya. Di ba ganun Opo. yun? Tama po. Kung ako'y inyong iniibig, mag-iibigan kayo sa isa't isa. Kung nagkakapuotan kayo, ay hindi ninyo ko iniibig. Opo. Hindi ninyo ako iniibig kung kayo nagkakapuotan. Kita mo, kapatid na Rodel, kung gaanong kasignificant yun. Bakit? Opo. Tutuparin nyo aking mga utos. Utos niya mag-ibigan. Kung iniibig ninyo ako, di ang diretsyo, mag-iibigan kayo. Di ba ganon, Tama kapatid po. na Rodel? Opo, kuya. Ano ngayon ang implikasyon yan? Sige, tuloy natin, kapatid na Rodel. Opo. 16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan, ngunit inyong makikita ako. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Kita mo, kapatid Ang mayroon- na Rodel, ha? Dito muna tayo, ha? Opo. Hindi makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama. Kayo'y Opo. nasa akin. Ako'y nasa inyo. No, kapatid na Rodel? Opo. Pagka nasa iyo, di nasa iyo buhay na walang hanggan. Nasa iyo pag-ibig ng Diyos. Diba? Dahil si Kristo yun. Ngayon, Opo. ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon,
ay siyang umiibig sa akin. Eh di babalik ka na naman doon. Ang mayroon ng aking mga utos. Ano utos niyang pinanggalingan yan? Mag-ibigan kayo. Eh di, ang nag-iibigan, kung kayo'y nag-iibigan, umiibig kayo sa akin. Ang umiibig naman sa akin, iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kita mo, no, kapatid na Rodel? Ngayon, Opo. puntahan natin sa 24, kapatid na Rodel. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad na aking mga salita. O, pagka hindi ka tumutupad ng salita niya, hindi ka umiibig sa Kanya. At ang salitang inyong narinig, hindi naman akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Pero kung tumutupad ka, ano sabi sa 23, kapatid na Rodel? Kung ang sino man ay umiibig sa akin, tutuparin ang aking salita. Eh ano ba yung salita niya? Mag-ibigan kayo. Diba? Ngayon, Opo. kung ang sino man ay umiibig sa akin, ibig sabihin ay mag-iibigan kayo. At siya'y iibigin ng aking Ama. Tapos kapatid na Rodel, at kami pasa sa Kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Nakita mo, kapatid na Rodel, Opo. paano mo masasabi na ikaw, tinanggap mo siya at tinanggap ka niya? Eh kayo'y nasa akin, ako'y nasa inyo. Yun. Ano siya, reciprocated, ano, kapatid na Rodel. Ang sabi niya, kayo'y nasa akin, makikilala niyo kami, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, kayo'y nasa akin, ako'y nasa inyo. So, ito, ano, kapatid na Rodel, nandoon yung, kumbaga, ay mutual, ano. Opo. Ngayon, ang meron ng aking utos at tinutupad ang mga yaon, yun ang umiibig sa akin. At yung umiibig sa akin, iibigin ko, iibigin ng aking Ama. Sino yung iibigin niya na umiibig sa Kanya? Kasi kapatid na Rodel, ganito, no? Pwedeng ikaw umiibig ka, hindi ka naman iniibig. Opo, kuya. Pwede po yun. Tama, no? Tama po. Pwede yun eh. One way. Sabi Opo. nga niya, ano lang naman ika, one way lang naman eh. Bakit? Mahal kita, mahal mo siya. Mahal niya ay iba. Gano'n naman ang nangyari, no? Diba, no? Mahal kita, pero mahal mo naman iba. Yun namang minamahal mo, iba naman din ang minamahal. Kaya Opo. pwedeng mahal ka, pero hindi ka mahal. Kailangan mahal ka at mahal mo rin. O mahal mo at mahal ka rin. Tinanggap mo, tinanggap ka rin, kapatid na Rodel. At Opo. para mangyari na ikaw ay sasabihin mo, tinanggap ko ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap ko si Kristo. Tinanggap ka naman ba ni Kristo? Ang sabi niya, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon. Siyang umiibig sa akin. Alin ba yung sinabi niya na iniutos niya diyan, kapatid na Rodel? Mag-ibigan kayo. O edi kung yan by substitution, kung tayo nag-iibigan tayo, yun ang umiibig kay Kristo. Doon natin masasabing iniibig natin si Kristo
kung tayo'y nag-iibigan. Pero kung hindi tayo nag-iibigan o hindi naman tayo sumusunod sa utos niya, dahil utos niya yung mag-ibigan tayo eh. Kung hindi naman tayo nag-iibigan, kahit sabihin mo pa na sabihin, iniibig ko si Kristo, tinanggap ko si Kristo, eh hindi ka tatanggapin ni Kristo. Opo. Hindi tayo tatanggapin ni Kristo, kapatid na Rodel. At ang mabigat dyan, kapatid na Rodel, alam mo, pagka hindi ka tinatanggap ni Kristo, hindi ka pananahanan noong Opo. buhay na walang hanggan. Pero makikita mo, ang mayroon ng aking utos, tinutupad yaon, siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Siya'y iibigin ko. Magpapakahayag ako sa Kanya. Kung ang sino man umiibig sa akin, tutuparin niya yung aking mga salita na mag-ibigan kayo. At iibigin siya ng aking Ama. Kami, hindi lang siya, Kami, Opo. pasa sa Kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Pagka ginawa kang tahanan ng mag-ama, kapatid na Rodel, siguradong merong kang buhay na walang hanggan. Sigurado yun, kapatid na Opo. Rodel. Ngayon, kung hindi ka naman umiibig sa Kanya, ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad ng aking mga salita. Yun naman ang repercussion. Hindi mo naman tinutupad yung salita niya. Hindi tayo nag-iibigan. Kaya napakabigat nun, kapatid na Rodel. Hindi tayo Opo. pananahanan. Sabihin mo man tinatanggap ko, hindi ka naman tatanggapin. Sabihin mo man na, ay, nasa akin si Kristo. Kahit nasabihin mo na sabihin yon, hindi totoo na nasa iyo si Kristo. Kung ang namamahay sa atin ay pagkakapuotan at hindi pag-iibigan. Nakikita mo ba kung gaano ka-significant yan, kapatid na Rodel? Opo, kuya, napakahalaga po nung pag-iibigan na ating pinag-aaralan, na yan nga po ang pangunahing aral sa atin. At nasimplify po sa pamamagitan nitong punto na ito, kuya, yung punto na tinanggap mo ba ang pag-ibig ng Diyos, sinampalatayanan mo ba, tinatanggap mo ba? Ibig sabihin tinatanggap mo ba ang Panginoong Hesukristo na siya ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre, sasagot tayo, tinatanggap natin. Pero ang tanong, tinatanggap ba naman kaya niya tayo? Kasi dapat mutual yun Dapat meron tayong pang-gauge, paano natin malalaman, maa-assess na kung tinatanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, tinatanggap naman niya tayo. Nagtatanggapan tayo kasi baka tayo lang ang tumatanggap, hindi naman pala tayo tinatanggap. Kinikilala natin siya, hindi naman pala niya tayo kinikilala. Dahil may tumatawag sa kanya ng Panginoon, hindi papasok sa kaharian ng langit. Hindi makakapunta doon. Hindi tinatanggap ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda po nitong puntong ito. Una, kumo nga na-highlight na po, kuya, sa ating pag-aaral na ito, ang pag-ibig ng Diyos si Kristo. Kaya pagdating doon sa Juan ngayon na lagi nating binabasa yon para ituro sa atin kung papanong maawa, umibig sa kapatid, na kung meron kang pag-aari ng sanglibutang ito, nakikita mo ang iyong kapatid na nangangailangan, pagkatapos ipagkakait mo ang iyong awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Ngayon maliwanag ito Ang pag-ibig ng Diyos si Kristo, hindi mananahan sa atin ang pag-ibig ng Diyos na si Kristo kung di tayo marunong maawa sa kapatid. Na yun nga po ang pag-ibig. Kasi kung itutuloy sa 18, sabi ni Juan, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman kundi ng gawa at katotohanan. Pag-ibig yon. Pagka hindi ka umiibig sa kapatid, sa pag-ibig na ipinapakita sa gawa at sa katotohanan, hindi lamang sa salita, yung totoong pag-ibig, pag di tayo umiibig, hindi po tayo tatahanan ng pag-ibig ng Diyos o ni Kristo. Kaya para manahan si Kristo sa atin,
Sabi natin, tinanggap natin. Ano po, nananahan sa atin, dapat makita po tayong umiibig sa mga kapatid. Na yan nga po ang pangunahing doktrina ng ating Panginoong Hesukristo Tapos nakita rin natin dun sa mga previous na mga talata na binabanggit, pagka napopoot ka sa kapatid, sabi mo lumalakad ka sa liwanag, nasa liwanag ka. Si Kristo yung liwanag napopoot ka naman sa kapatid, nasa kadiliman ka pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi totoong na kay Kristo na tayo kung napopoot tayo sa kapatid. Kasi kung na kay Kristo tayo, hindi ka mapupunta sa dilim Sabi niya, kung ilaw ng sanglibutan ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Nasa kadiliman ka dahil napopoot ka sa kapatid. Wala ka po kay Kristo. Wala sa iyo si Kristo. Hindi totoo na tinanggap mo si Kristo. Hindi totoo na tinanggap mo na ang pag-ibig ng Diyos. Dahil pagka napopoot ka sa kapatid, nasa kadiliman ka. Wala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po, ma-resolve yun Paano nga mo bang masasabi na tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos, tinatanggap naman niya tayo? Mutual Hindi pwedeng one way lang po Dapat mutual. Meron palang pang-gauge mga kapatid. Ang ganda ng mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito sa 14 ng Juan, 14:15, na bago nga po nakarating sa 14:15 na binasa natin kanina, sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba yung mga utos niya? Ang pangunahin sa mga utos niya, sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Sa 13:34, mag-ibigan kayo sa isa't isa. So, isa sa mga pangunahing utos ni Kristo, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Pagdating sa 14:15, sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, kung iniibig ninyo ako, mag-iibigan kayo sa isa't isa. Hindi natin pwedeng sabihin po na umiibig tayo kay Kristo kung hindi tayo umiibig sa isa't isa. Hindi natin pwedeng baliin yan Salita ni Kristo yan, wala kang pwedeng i-excuse dyan Pag hindi tayo nag-iibigan sa isa't isa, di natin tinutupad yung kanyang utos, di tayo umiibig sa Panginoong Hesukristo. Pero kung iniibig natin siya, mag-iibigan tayo sa isa't isa. At kung nag-iibigan tayo sa isa't isa, umiibig nga tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo po umiibig sa ating Panginoong Hesukristo dahil nag-iibigan po tayo, tatahanan po tayo ng mag-ama. Si Kristo at ang kanyang ama, tatahan sa atin. Ang liwanag nung sinasabi sa 14:23. Sabi niya, kung ang sino man umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Ibig sabihin, iibig tayo sa isa't isa, iibig tayo sa ating mga kapatid. Siya'y iibigin ng aking ama at kami pasasa kanya, siya'y gagawin naming aming tahanan. Tinanggap mo siya, iniibig mo si Kristo, sumusunod ka sa kanyang utos. Kung nag-iibigan tayo ngayon sa isa't isa, tatahanan tayo ng mag-ama. Kaya maiintindihan natin ngayon yung point na sinasabi niya sa 14:20. Ang ganda ng point na yon mga kapatid Sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking ama, at kayo nasa akin, at ako'y nasa inyo. Kayo, sabi niya sa mga Kristiyano na inutusan niyang mag-ibigan sa isa't isa, mga umiibig sa Kanya, kayo'y nasa akin, na kay Kristo tayo, at ako naman nanwika nasa inyo. Pareho po yon mga kapatid, mutual yon. Tinanggap mo si Kristo, tinatanggap ka ni Kristo. Nasa atin si Kristo, na kay Kristo po tayo. At hindi lang ganon, nasa atin pa ang Ama kung tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa. Kaya pagka tayo po magkakapootan, sabi nga po ni Kuya, nagsasayang lang tayo ng oras, mga kapatid. Huwag na nating papaniwalain ang sarili natin na tayo po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi tayo tatahanan ni Kristo. Hindi tayo tatahanan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo tatahanan ng buhay na walang hanggan.
kung tayo po ay nagkakapuotan sa isa't isa. Kaya yung pag-iibigang magkakapatid na direksyon ng ating pagsasama-sama, mga kapatid, talagang yan po ang tamang landas na dapat nating lakaran. Para tayo tahanan ng Ama, tahanan ni Kristo, para tayo'y sumakay Kristo at si Kristo'y manahan sa atin. Pareho yon, talagang mahirap Alam siyang mo, maintindihan. significance nun, Brad Rodel. Bakit mahalaga Ano po, yung kuya? pananahan na yon, ano? Yung pananahan ng Diyos at pananahan ni Kristo sa atin. O basahin mo ito, kapatid na Rodel. Sa 2 Korinto, 6:16. Opo. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Meron ba, Sapagkat kapatid tayo- na Rodel? Ay wala po, kuya. O ngayon, tuloy. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Iyan, kapatid na Rodel. O, hindi ba? O, Opo. para tayo maging bayan ng Diyos, dapat yun ang presente sa atin. Alam mo pala kung ano ang pinaka-significant, ano? Na mag-a-identify ng bayan ng Diyos. In the same manner na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. It is also tantamount to saying na sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ang aking bayan. Dahil Amen. kung nananahan sa atin ang Diyos, nananahan ang ating Panginoong Hesukristo sa atin, sabi, lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Hindi mo pala pwedeng sabihin na ang bayan ay bayan ng Diyos, kapatid na Rodel, kapag hindi presente ang lahat na yan. Yang pag-iibigang magkakapatid na iyan ay very significant. Kaya ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ano ang significance nun? Yun ang tanda ng pagiging bayan ng Diyos Opo. Dahil yun ang tanda ng pananahan ng Diyos, kapatid na Rodel, at ng ating Panginoong Hesukristo. Otherwise, kahit anong claim pa ng kahit na sino, di ba pagka ang kaya nga sabi ng kapatid na Eli noon pa sa atin, hindi dapat yan tayo nagkakapuotan o tayo magdidemandahan tayo ang nagdemanda, kasama mo. Ang idinimanda, kasama mo. Ang huwes, kasama mo. Ang abogado nung idinimanda, kasama mo. Ang abogado nung nagdidemanda, kasama mo. Ang magkukulong, kasama mo. Ang mangongotong, kasama mo. Ay, naku. Paano ngayon sasabihin mong bayan ng Diyos yun, kapatid na Rodel? Opo. Di ba? Kaya napaka-significant niyan. Kaya kung ating babalikan yung sinasabi doon sa unang Juan, sa 3 at Gs, ang sabi diyan, kapatid na Rodel, dito, nahahayag yung mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. O kita mo, kapatid na Rodel, pagka pinag-usapan na yan, hindi ka gumagawa ng katwiran, hindi ka sumusunod kay Kristo, ibig sabihin. Opo. Bakit? Hindi ka umiibig sa kapatid Kasi ang pagsunod kay Kristo, pagsunod sa kanyang utos. Ang pagsunod sa kanyang utos, pag-ibig sa kapatid. Nakita mo, kapatid na Rodel, kung papaanong magkakaugnay at yun magpapakilala ng pagiging anak mo ng Diyos. Kung ikaw, gumagawa ka ng katwiran. Pero kung hindi ka gumagawa ng katwiran o hindi ka sumusunod kay Kristo, kaya nga sabi, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Napansin mo ba yung point na yon?
Opo, Hindi kuya. gumagawa ng katwiran, hindi sumusunod kay Kristo, ibig sabihin nun. Opo, kuya. Hindi sumusunod kay Diba? Kristo. Kaya Opo. nga, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kasi talagang pag hindi ka sumusunod kay Kristo, o pag hindi ka umiibig sa kapatid, hindi ka sumusunod kay Kristo. Dahil Opo. ang utos ni Kristo, mag-ibigan tayo eh. Opo. Nakikita mo ngayon yung punto na yon. At kung pupuntahan mo, yung nando doon sa 23, dyan pa din, sa 23 at 24, ang sabi, at ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo. At tayo'y mangag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. O di ang pananampalataya pala kay Kristo, yung pagtanggap kay Kristo, kapatid na Rodel, pagkilala kay Kristo, nandoon sa pagsunod mo doon sa utos na ibinigay sa atin. Tayo'y mag-ibigan at ang tumutupad ng kanyang mga utos, yan ay yung nag-iibigan, mananahan sa kanya at siya'y sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. O di, ang pruweba na nananahan siya sa atin, kung tayo ay tinanggap natin siya, pruwebang tinanggap din niya tayo, tumutupad tayo doon sa utos niya. Na ang sinasabi niya, tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Nakikita mo ngayon kung ano ang relationship nun, kapatid na Rodel. Malaking Opo. kinalaman yan sa pagiging bayan ng Diyos. Kaya nga pag umakyat ka pa doon sa, akyat mo naman doon sa 14 at 15, yan pa rin, hindi ka naman lalayo. Nandiyan dyan naman yan eh. Puntahan mo. Kung ako'y inyong iniibig. Ano ang sabi? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Kaya nalalaman nating tayo'y nangalipat. Nalipat na tayo. Nalipat na, kapatid na Rodel. Saan ka nalipat? Sa buhay mula sa kamatayan. Kailan? Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig, nananahan sa kamatayan, di hindi pa nalilipat. Opo. Nakita mo, kapatid na Rodel, Opo, hindi ka pa kuya. nalilipat. Mm. Bakit? Eto mabigat. Sino mang napopuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao, hindi pinananahanan ni Kristo. Amen. Hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. O di specified Opo. talaga. Kasi nga, Opo. siya yung buhay na walang hanggan eh. Di ba? Kung napopuot ka sa kapatid, hindi ka pinananahanan ng buhay na walang hanggan o hindi ka pinananahanan ni Kristo. Nando naman yung detalye, kapatid na Rodel eh. Hindi ka naman Opo, maliligaw eh. Kailangan lang makita natin, ma-identify nating mabuti eh. Di ba? Nakita mo, kapatid na Rodel. Opo, awa ng Diyos, kuya. Sana meron kang natataglay na karagdagan na magpapatibay lalo doon sa nasa tama tayong direksyon, kapatid na Rodel. Amen. Nasa tama kuya. tayong direksyon. Talagang tama. Sakto. Ang liwanag, kuya. Salamat sa Diyos. Pero, ang ganda ng punto na yon, kuya. Yung pananahan ng Ama at ng Kristo ay sa pamamagitan po ng pag-iibigan natin bilang magkakapatid ayon sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. At napakahalaga po na tayo ay mag-ibigan dahil sa pamamagitan nun, mananahan po ang Ama sa atin. At ang punto pa lang napakaganda, yung sinasabi sa 6:16 ng ng 2 Korinto,
na ang ganda pala magkadugtong ito eh. Sabi ng Diyos, anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Eh di wala. Tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Paanong mananahan ang Ama? Eh kung tayo po nag-iibigan sa isa't isa bilang magkakapatid, mananahan ng Ama sa atin. At lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sabi po ng Diyos, i-acknowledge pala tayo ng Diyos na kanyang bayan kung tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa kasi tinatahanan po niya tayo. Kaya napakahalaga nung pag-iibigan talaga na itinuturo sa ating mga magkakapatid. Palatandaan po ng bayan ng Diyos yan. Kaya yung Juan 13:35, sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Pwede mo na ring sabihin ngayon sa pamamagitan ng ating natututunan, sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking bayan kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Napakaganda po nung punto na yon, mga kapatid, na kasi sinasabi natin, ang palatandaan ng bayan ng Diyos, masikap sa mabubuting gawa. Tama yon. Pero kadugtong noon, mga kapatid, ang isang palatandaang bayan tayo ng Diyos, nakatitiyak tayo sa Diyos kung nananahan ang Ama at ang Anak sa atin. Papanong mananahan ang Ama at Anak sa atin? Para tayo'y i-acknowledge niya na kanyang bayan at siya ay ating Diyos. Kung tayo po ay tumutupad sa mga utos ng Panginoong Hesukristo na pangunahin po doon ang pag-iibigan sa isa't isa. Kaya ngayong nakukuha na natin po itong mga detalyeng ito, yung mga terms na ginagamit ng mga nagsulat ng Biblia, kagaya po ni Juan, madali na po natin ngayong maiintindihan kasi gumamit sila ng iba-ibang mga paglalarawan sa salita. Kagaya nun, buhay na walang hanggan. Di ba? Alam na natin ngayon, ang buhay na walang hanggan, ang Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos na dapat makilala at dapat sampalatayanan. Yun din po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya doon sa 3:14 ng unang Juan, yung binasa po natin kanina, mga kapatid, sabi niya, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid, pagka talagang nag-iibigan po tayo sa isa't isa, alam natin na ilipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Pero yung hindi umiibig, nananahan sa kamatayan. Di pa nalilipat yon hanggang ngayon. Bakit? Sa 15, sino mang napopoot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao, hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan, hindi pinananahanan ni Kristo. At pag si Kristo di nakatahan sa'yo, lalo na ang Ama. Di ba mga kapatid? Dahil si Kristo yung buhay na walang hanggan sino yung hindi pananahanan? Yung napopoot sa kanyang kapatid. Kaya ano ito naka-highlight po talaga yung pag-iibigang magkakapatid. Ibigin ninyong pagkakapatiran. Bakit? Palatandaan ng bayan ng Diyos. Nag-iibigan po sa isa't isa Kasi dito makikilala ang wika, ang anak ng Diyos at saka ang anak ng Diablo. Doon sa 3:10 ng unang Juan na binasa natin. Sabi niya, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Ibig sabihin, sino mang hindi sumusunod kay Kristo. Kasi si Kristo yung katwiran anong susundan mo kay Kristo? Yung kanyang mga utos, pangunahin doon ang pag-ibig sa kapatid. Kaya ang kasunod na salita, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Bakit? Pangunahin sa mga susundin mo kay Kristo na katwiran, yung pag-ibig po sa isa't isa. Pag di tayo umiibig sa isa't isa, hindi tayo sa Diyos. Pero pagka nag-iibigan ang magkakapatid sa loob ng iglesia, yan po ang palatandaan, mga kapatid, na tayo po ay umiibig kay Kristo, umiibig sa Diyos, nananahan sa atin si Kristo, nananahan sa atin ang Ama, at tayo po ay kinikilala ng Ama na kanyang bayan, at kinikilala niyang ang pagdiyos natin sa Kanya. Ako'y kanilang magiging Diyos,
sila Anwika ay magiging aking bayan. Napakasarap maintindihan nun mga kapatid. Kaya talagang inire-reiterate sa atin, mag-ibigan sa isa't isa, magpatawaran, maglingapan, huwag magkakapuotan, kasi napaka-importante nun, mga kapatid. Pananahanan ka ng Kristo, ng buhay na walang hanggan, ng pag-ibig ng Diyos, mananahan sa atin ng Ama, bayan tayo ng Diyos pagka po ganon, mga kapatid. Kaya may paraan naman po pala eh. Kahit na hindi mo nakikita ng mata mo ang Diyos, si Kristo di mo nakikita ng mata mo, pero may paraan para mag-gauge natin, ma-analyze natin kung tayo ba bilang magkakapatid na nagsasama-sama sa loob ng iglesia, tayo ba, sa Diyos ba tayo? Mga kapatid, hindi ang batayan ay yung sasabihin ng kahit na sino, sa Diyos ba tayo o hindi, hindi yon. Ang mahalaga yung sinasabi ng Diyos na nasa Biblia. Kung umiibig tayo sa kapatid, tatahanan tayo ni Kristo, tatahanan tayo ng Ama at kinikilala tayo ng Ama na kanyang bayan. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Kahit sabihin pa nilang puro na lang kayo pag-ibig, puro na lang kayo pag-ibig, talagang puro na lang tayo pag-ibig talaga dapat. Di tayo dapat umalis doon dahil napaka-importante ng pag-ibig mga kapatid. Unang-una, ang unang umibig ay ang Diyos. Di ang pauna ng Diyos, pag-ibig. Di ba? Tinanggap natin yung pag-ibig. Dapat manahan tayo doon sa pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos manahan din sa atin. Yun po ang Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos, Kuya, sa napakagagandang mga puntong ito na ma-appreciate mo talaga yung awa ng Diyos sa atin at nagpapalagay ng katiyakan sa puso para hindi ka nag-aagam-agam na, tinanggap natin, tinanggap ba tayo? Diba? May paraan pala eh. Ano ang paraan? Yun pala eh. Yung palang itinuturo po sa atin eh. Kaya doon lang tayo mga kapatid. Manahan tayo sa pag-ibig, mag-ibigan tayo sa isa't isa, at makatitiyak tayo, bayan nga tayo ng Diyos. Dahil yun ang sabi ng Biblia, hindi sabi yun ng kahit na sino. Salita po ng Diyos yun. Salamat po sa Panginoon mga kapatid. Salamat sa Diyos, Kuya. At dito nahahayag, kapatid na Rodel, ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula na mga ibigan tayo sa isa't isa. Kaya po, tigil na natin mga kapatid yung mga hindi magandang salitaan, mga patutsadahan. Kung magkakapatid tayo sa Diyos, ang ating pag-ibayuhin, paano nating higit na mapaiigting ang ating pag-iibigang mga magkakapatid para lakaran tayo ng Diyos, para maipakita natin lalo ang pagiging anak natin ng Diyos, mahayag ang pagiging anak natin ng Diyos. Otherwise, huwag na tayong mag-iglesia. Otherwise, kung hindi ganun ang gagawin natin, baliwala po eh. Ang labas natin, ang dating natin, tayo'y nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon. Pero kung ibig nating mawala sa kadiliman na tayo ay malipa talaga doon sa liwanag at sa buhay, panahanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama, at tayo ay maging bayan niya at kilalanin tayong kanyang mga anak at siya'y maging ating Diyos. Ayan ang pasabing ating narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At dito, mahahayag ang pagiging anak natin ng Diyos. Or else, iba ang babagsakan po natin. Nawa ay maging isang panibagong pagbubukas ng ating mga puso at kaisipan ng mga bagay na ito upang maipagpatuloy natin, mga kapatid, ang atin pong sama-samang mga paggawa. Ang ating patuloy
na pagtutulong-tulong upang masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maaaring magawa ang pag-iibigan kung isang way lang. Ang pag-iibigan po, reciprocated yan. Iibig ako, iibig kayo. Hindi isa lang ang iibig. Lahat tayo mag-iibigan ng mga magkakapatid sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng pagkilala natin at pagsampalataya natin at pagtanggap natin sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin, na yan ang ating Panginoong Hesukristo. Mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Minsan pa po, mga kapatid, sama-sama tayong umusal ng pasasalamat sa Diyos. Ama naming sumasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, alay po ng aming mga kaliitan, ang taus-pusong pasasalamat sa iyo, Ama, nang kami po ay ibigin mo na mga magkakapatid, nang isugo mo ang iyong bugtong na anak upang masampalatayanan po namin at matanggap, mapanatilihan upang kami ay tahanan ng iyong bugtong na anak. Panginoon, salamat po, nagkaroon ng pag-asa at kabuluhan ang aming pag-iral nang masumpungan namin ang iyong katotohanan. Nasa ng aming mga pusong kami po ay makapamalagi na makatahan sa iyong tahanan, makapamalagi sa pag-iibigang mga magkakapatid, makapagpatuluyan sa isa't isa upang maabot po namin ang pangarap naming makapiling ka sa kawalang hanggan. Sana po, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Hindi po namin kayang mag-isa, Ama. Lagi po namin kailangan ng iyong awa, pagsaklolo, at patuloy na pagtitiyaga sa aming mga magkakapatid. Naway lagi mong lunasan ang aming mga suliranin, ang aming mga bagabag sa buhay. Magpala ka po sa iyong mga anak, lalo na po sa aming mga sambahayan, sa aming mga anak. Ang lingap mo sa kanila ay pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Lagi mo po sana kaming paglaanan ng iyong awa. Ipatawad mo nawa ang aming maraming mga pagkakamali. Pagkatapos na kami po ay makapagpatawad na rin sa mga nagkulang sa amin. Panginoon, lalagi pong iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan-kailanman sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Sa Diyos amang karangilan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.
Maraming salamat sa Diyos. Sige po mga kapatid, ngayon naman po ay mag-practice tayo ng ating awit para sa pasalamat.